Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Hindi naman talaga ang upuan o luklukan ni San Pedro ang binibigyan natin ng pansin. Pero ano ba ang sinisimbolo nito? The chair of St. Peter symbolizes the authority, the leadership, and the service of the Pope. Tayo'y nagpapasalamat sa Diyos dahil tinatag niya na ang isang Santo Papa ang mangunguna sa kanyang simbahan, sa katawan ni Kristo. Dahil sa pangunguna, sa paglilingkod ng Santo Papa, sa bawat panahon sa ating kasaysayan, nanatili ang ating simbahan bilang isa, bilang banal. Nanatili ang kabutihan at ang pagmamahal sa bawat isang Katoliko. Napakaganda ng kapistahan na ito, lalong-lalo na ngayon ang ating Santo Papa ay may sakit. We offer this Mass. We pray for Pope Francis. Naway siya'y palakasin pa ng Diyos para mapagpatuloy pa niya ang kanyang misyon at paglilingkod sa ating inang simbahan. Kahit na may sakit po si Pope Francis, ang balita, araw-araw, tumatawag pa rin siya doon sa Palestine, sa Gaza. Kinukumusta yung mga tao doon. Mga kapatid, yan ang tunay na paglilingkod. Kahit na ikaw ay nahihirapan, magpapatuloy ka, inaalala mo ang iba. Mga kapatid, ang tanging matutulong natin may aalay sa ating Santo Papa ngayon, si Pope Francis, ay ang ating mga dasal at panalangin. Naway sa mas mabilis na panahon, siya'y makabalik sa kanyang luklukan para pagpatuloy niya ang kanyang pag-aalay ng kanyang sarili para siyang maging daan ng pagkakaisa nating lahat. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo ay humiwalay sa katawan ni Kristo, sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y nanatili pa rin sa ating pagkakasala, mga kapatid, aminin natin ang mga kahinaan natin, humingi tayo ng tawad sa Diyos para makita tayong karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo,
bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinakikiusap naming huwag mong pahintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok. Kaming naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro, na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesucristo, na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang pag-ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako iniaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan.
at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, dumating si Jesus sa lupain ng Caesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo at ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tinatayo ko ang aking simbahan. At hindi makakapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, ito lang po ang gusto kong tandaan nyo. Ang bawat kandado ay may susi. Pagkalaki-laki man ng saradong pintuan, isang maliit na susi ang katapat lang yan. Ibig sabihin, pagkalaki-laki man ng iyong problema, may sagot dyan. May solusyon yan. Huwag na huwag mong sasabihin, walang sagot, walang solusyon, suko na ako, walang pag-asa, ayaw ko na. Never say never. Amen? Ang mabuting balita, nagbigay ng susi ang Diyos kay San Pedro. At ang susing ito ay espesyal at makapangyarihan. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng susing ito, kaya niyang isara o buksan ang anumang bagay dito sa lupa o kaya sa langit. Tingnan mo, kapatid, kung ang langit at ang lupa may susi, pati ang problema mo, may susi din dyan. May sagot din yan. May solusyon din yan. Sarado man, kaya yang buksan. Paano kung talagang walang sagot, walang solusyon ang iyong problema o pagsubok? Kapag ganyan na ang iyong karanasan, tandaan mo ito,
that if a problem does not have a solution, then face that situation. How should we deal with the problematic situation? There are 4 things that we can do. Remember this. First, you need to learn from that difficult situation. But second, you need to ask for help if you are in an impossible situation. Third, you need to accept the problem. And fourth, you need to leave the problem. Halimbawa po, kung hindi mo masagot ang assignment ng isang bata, advance ang math problem ng isang bata, anong kailangan gawin? Una, hindi mag-aral ka ng mabuti, magsaliksik ka, mag-research ka. Pero pangalawa, kung hindi mo kaya, magpatulong ka sa ibang guro, sa ibang eksperto, sa ibang magulang. Di po ba? Pero pangatlo, kailangan mo talagang tanggapin na mahirap ang isang math problem at sasabihin mo, hindi naman talaga pambata yan. Ireklamo mo doon sa guro. Baka nga, nagkamali sila na ilagay kasama doon sa mga math problem. Pang high school na yan eh. Kung pang-4, wala talagang sagot, hayaan mo na. Hindi naman kailangan na perfect ka palagi. Di po ba? Halimbawa, nahihirapan ka dyan sa iyong asawa. Anong kailangan mong gawin? Una, pag-aralan mo ng mabuti. Ano ang pwede mong magawa? Marami kasi nauuna pa yung pag-iyak, yung pagiging depressed, yung pag-aalala. Pero pangalawa, magpatulong ka kay Jesus. Isurrender mo sa Diyos ang problema mo dyan sa asawa mo. Pangatlo, kailangan mong tanggapin, hindi ikaw ang magbibigay ng solusyon dyan. Tanging ang Diyos lang ang makakapagbago sa asawa mo. Pero pang-4, kung talagang pagkatapos mo nang ginawa ang lahat, hayaan mo na, yung asawa mo muna. Meron talagang mga problema na sila mismo sosolusyonan nila ang sarili nila. Kung ang isang tao gumawa ng problema, minsan kailangan hayaan mo siya na siya din ang maghanap ng sagot at solusyon sa problemang ginawa niya. Di po ba, mga kapatid, may dahilan palagi ang Diyos. Bakit sinasara niya ang ating buhay minsan? There is always a reason why God closes a door in our life. Kung makakabuti naman sa iyo, bibigyan ka ng susi ng Diyos para buksan yung problema mo. But there is always a reason, believe, why God keeps doors closed. What is the reason? It is to protect us, and sometimes it is to redirect us to a more beautiful and better grace. May kakilala po ako, kaibigan ko, ang tagal-tagal na po nagpapadasal sa akin, hinihiling na siya'y makatanggap na ng visa para makaalis na siya, makapag-abroad na siya. Naghihirap din po ang kanyang pamilya. Siya na lang po ang breadwinner, siya po ang inaasahan sa kanila. Ang dami na po naming nagdadasal para sa kanya. Pero kahit na ilang taon na, ilang buwan, talagang wala pa rin nakapending yung kanyang visa sa embassy. Hanggang isang araw, anong nangyari? Yung kanya pong nanay bigla na hospital. At dito po na-realize itong kaibigan ko, sabi niya, alam mo, Father, nagpapasalamat ako sa Diyos. Hindi pa ako binigyan agad ng visa. Kasi kung agad ako nakapunta sa Amerika at nangyari yon, walang tutulong sa nanay ko. Baka kung wala ako dito sa Pilipinas, nandun na ako sa abroad, nagkasakit siya, baka tigok na yung nanay ko. Nagpapasalamat ako sa Diyos na delay yung visa ko. Mga kapatid, kahit na may sarado sa buhay mo, magpasalamat ka, may grasya at may pagpapala pa rin dyan. Amen? Yes, there is a key to every problem. But if there is no key, remember this, it is always for a good reason. It is always for your best interest. Kaya, huwag kang magpapakulong
dyan sa iyong problema. Magtiwala ka lang palagi sa Diyos. Umasa ka, maging masaya ka, palagi kang magpurit magpasalamat sa Kanya. Ang tanong, ano ba yung mga saradong problema mo ngayon? Sarado pa rin ba ang isip ng asawa mo? Sarado pa rin ba ang puso ng mga tao sa'yo? Ayaw kang pautangin? Sarado ba ang damdamin ng iyong biyanan? Sinusungitan ka pa rin? Sarado pa rin ba ang loob ng anak mo sa'yo? Ayaw kang kausapin? Sarado ba ang mga oportunidad sa iyo? O baka sarado pa rin yung iyong katawan mo, hindi nagre-response, tumutugon sa mga gamot, hindi ka pa rin gumagaling hanggang ngayon. Mga kapatid, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Dahil si Jesus ang nagsabi kay San Pedro, ano man ang ipahintulot mo dito sa mundo, ipapahintulot din sa langit. The power to unlock and to close things here on earth and in heaven has been given to our church. At ano po ba ang susi sa ating mga problema? Dito, nasa atin na, sa loob ng simbahan. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Di niyo po ba napansin yung krus ni Jesus? Parang korting susi. Di po ba? Ang susi ng langit at dito sa lupa ay walang iba kung hindi si Jesus. Ano ang hawak-hawak na susi ni San Pedro? Yan ang ating Panginoong Hesukristo. Kung paano hinawakan ni San Pedro ang susing ito, ang ating Panginoong Hesukristo, sana wag din tayong bibitaw sa Kanya. Amen? Kaya nga, kung ikaw ay nalulungkot, si Jesus ang saya mo. Kung ikaw ay nalilito, si Jesus ang gabay mo. Kung ikaw man ay naguguluhan sa buhay mo, si Jesus ang iyong kapayapaan. Kung man ikaw ay nahihirapan, si Jesus ang iyong kaginhawahan. Kung man ikaw ay nagkakasala, si Jesus ang magpapatawad sa iyo. Kung man ikaw ay nahihirapan, ang ating Panginoon ang tagapagbigay, ang nagpupuno. Kung man ikaw ay may sakit, ang ating Panginoon, si Jesus, ang ating kagalingan, ang ating tagahilom. Bago ka man maghanap ng sagot sa iyong problema, sa ibang tao, sa ibang lugar, mga kapatid, bumalik ka, pumasok sa simbahan. Tandaan mo, Jesus is always the answer. Jesus is always the key. Because Jesus can unlock all blessings and graces for us. All that Jesus wants is to save you from your problems and to protect you from all evil in this world. Yan ang ating ipagdasal. Sabihin natin, Panginoon, turuan mo kami na magtiwala muli. Alam namin na sa iyo ang susi para tanggapin namin ang mga umaapaw na grasya ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostol at ulo ng simbahan. Taglay ang tapat na pagtitiwala sa iyo, nananalangin kami bilang isang pamayanang may pananampalataya sa pamumuno ng kahalili ni San Pedro. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa Francisco, Arsobispo Florentino Lavarias, mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko,
Naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, tulungan mo kaming maging tapat na tagasunod ng iyong anak sa pamamagitan ng aming pagsunod sa pag-akay ng kahalili ni San Pedro. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw, na siyang hantungan ng pananampalatayang tinuturo niya sa amin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Tinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di nagwawakas kahit kailanman. Kami sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kami naririto ang tagapaghiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ninawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, o matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ang mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Sa pagdiriwang naming ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakikinabang sa katawan at dugo ni Kristo. Ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo ngayon ay maging panandaang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Isang paraan ng demonyo o ng masama para masira niya ang simbahan ay una niyang tinitira, tinutukso o sinusubukan ay ang ating mga namumuno, ang mga leader. Dahil pag wala ang namumuno, ang simbahan, ang katawan ni Kristo ay magkakawatak-watak. That is what the devil does. The evil one wants to destroy the body of Christ by cutting off its head, the leadership. Kaya nga po, sa puntong ito, muli, para po sa ating assignment, isama po natin sa ating dasal ang ating Santo Papa. He is battling a great illness now. Pneumonia sa kanya pong mga lungs dahil mahina din po kanyang baga. Pagdasal po natin na sa taon na ito, Jubilee year, matapos po niya. Alam po natin ang ating Santo Papa ay isang tao na puno ng pagmamahal. Mahal na mahal niya ang mga mahihirap, mahal na mahal niya ang mga nahihirapan. Kaya pinagdarasal po natin na siya'y lumakas muli para tayong lahat ay magabayan niya, para maging kamukha niya, mas mahalin din natin, mapaglingkuran ang mga nahihirapan sa buhay. We pray for Pope Francis that in this Jubilee year, he may be strengthened and he may continue to serve us with strength and with joy. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.